So ito na po, simulan natin mga kalbularyo. So ang gagawin muna natin dito mga kalbularyo, i-check muna natin yung control box sa 4-wheel drive. So kadalasan andito sa ilalim dito nakalagay yung control box sa 4-wheel drive. So ang gagawin natin dito mga kalbularyo, buksan natin to. Ito po, buksan natin. Tapos makikita natin yung control box andun. Okay. Alright, here we go. So ayan na po mga kalbularyo, no? Nailabas na natin yung panel board at saka yung cover. So naibaklas na natin lahat dito. At yan, makikita natin mga kalbularyo na andito na. So kadalasan mga kalbularyo, kapag ganito ang unit natin, Suzuki Scrub na drop side, ay ang dito natin makikita ang 4-wheel drive control box. Dito nakalagay, nakabolt yan. At ang housing niyan ay metal. So ngayon mga kalbularyo, wala tayong makikita. So wala talagang control box na nailagay. So ito mga kalbularyo, ito ang wiring socket ng control box. Ito po. So ngayon mga kalbularyo, wala naman tayong stock na mailagay doon at wala rin tayong control box na available. So ang gagawin lang natin mga kalbularyo, mag-rewiring lang tayo. So tingnan nyo lang mabuti mga kalbularyo kung paano natin i-rewiring at gumagana na yung 4-wheel drive natin. Ito. So ito mga kalbularyo, ito ang gagawin natin. Kasi pag hindi tayo humahanap ng paraan dito, ay talagang wala tayong pera. So kailangan nating magbili ng bigas mga kalbularyo. Kahit katoy yung tahop-tahop lang na bigas, okay na po yan sa akin. Okay, we'll be right back mga kalbularyo. So ayan na po, una sa lahat po ay tingnan natin yung 4-wheel drive housing. Ito ang 4-wheel drive carrier natin at housing. Ito po. So nakikita natin mga kalbularyo na tinanggal na yung hose. Okay, tinanggal na yung hose mula sa actuator vacuum nya. Ito po, ito ang vacuum actuator. So yan, nakikita natin na talagang hindi yan gumagana kasi wala naman tayong supply sa hangin. Okay, so ang gagawin natin dito mga kalbularyo, humanap pa tayo kung saan natin ilalagay yung wiring para gumagana. Okay. So ito na po. Ang una natin gagawin dito mga kalbularyo ay hanapin muna natin yung wire na patungo sa solenoid. Ito ang dalawang solenoid mga kalbularyo. Ito po ang nagpa-push at nagpa-pull ng rod natin sa loob ng 4-wheel drive carrier. So ito po ang maglalak. So ayan po, ito ang wire nito. Ito po ang wire. Kailangan nating putulin dito. Putulin natin dito mga kalbularyo, and make sure na hindi niyo nakakabit yung battery. Okay. Kailangan yung bunutin nating negative sa battery mga kalbularyo bago po tayo nito putulin. Ito. Okay po. Simulan na natin. So ito na. May nakikita tayo mga kalbularyo, no, na mayroong black color at saka black na mayroong dot. Ito, mayroong dot. Ito dot. So mayroon ding gray na naka-stripe na itim. So nakikita natin dito mga kalbularyo ay dalawang solenoid. So apat yung wiring na lumalabas. So itong dalawang black mga kalbularyo ay idugtong nyo lang itong dalawang black. So papunta tayo dito sa ground, body ground. At saka itong gray na may ribiti na black mga kalbularyo ay doon natin ikakabit sa transmission sa 4-wheel drive. Merong switch doon sa dulo ng transmission, makikita natin, ipakita ko sa inyo mamaya. So ang gagawin natin dito, itong black ay body ground at ito sa transmission ng 4-wheel drive switch. Okay, ikabit natin.
So ito na po mga kaalbularyo. Meron tayong dalawang switch nakikita dito, no. Ito, switch ito sa backup light. Ay, ito po. Backup light po ito. At ito naman, ito ang sinasabi ko sa inyo na 4-wheel drive. Sa 4-wheel drive to. Ayan. Ito po, sa 4-wheel drive to. Nakikita natin na itong switch na ito nasa dulo ay dito na sa transfer case natin. Ayan. So ito po ang switch ng 4-wheel drive natin. Okay. So kung titingnan natin ang kulay ng wire ay katulad lang po yon, black color. So ang gagawin natin dito, yung sa solenoid na yung gray at may riveting itim, dito natin ikakabit dito po. At ang isa naman ay positive. Huwag lang natin kalimutan mga kaalbularyo ha, yung nasa solenoid natin kanina, yung gray na may riveting itim, dito natin ikabit. At ang isa naman ay positive. So kailangan natin na humanap ng positive. So mas mabuti mga kaalbularyo na doon tayo kukuha sa ignition mismo sa yawe, yung itim na may riveting na puti. Yan ang ignition on natin sa ganitong sasakyan lang ha, sa Suzuki lang multicab. So yung itim na may riveting na puti sa ignition natin, ignition harness natin, ay yan ang ignition on natin. So dito natin ikakabit. Kailangan dito mga kaalbularyo ay lagyan natin ng fuse para walang problema. Okay, try natin ikabit mga kaalbularyo. Ayan, ito na mga kaalbularyo. Itong color na ito ay ignition to. Ignition drive. So dito tayo kumakabit sa papuntang 4-wheel drive switch sa dulo ng transmission. Ito po. So kailangan lagyan natin ng fuse. Walang ibang color dito mga kaalbularyo. Ito lang po. Itim na may riveting puti. Ito po ang ignition ng isang Suzuki multicab. Okay, we'll be right back. So ito na po mga kaalbularyo. Temporary ko lang po itong naidugtong. At makikita natin mga kaalbularyo, baka nagtaka kayo kanina, yan, nung ipakita ko sa inyo yung luma na 4-wheel drive switch. Ayun oh. So ayan mga kaalbularyo, pinalitan ko kasi nag-stack up na yung rod nya sa loob na mismo ng switch. So ayan po mga kaalbularyo, ito na ang pinalit ko, bagong switch ng 4-wheel drive. At yan, temporary ko pa yung ikakabit para makikita nyo yung dalawang wiring na itim ay galing dyan sa dito po, galing dyan sa ignition switch sa pinakita ko kanina. Dito yan galing. So kapag naka ignition on tayo, mayroong papasok na positive dito. Ayan. So pagkatapos nyan, yung galing sa transmission natin ay ito po. Kasi yung pumapasok sa switch natin, di ba, positive lang po yung dalawa. So pag naka-engage na tayo, pag bubunutin na natin to, ay papasok dito ang positive. Dito po, papasok ang positive. So ayan mga kaalbularyo, tingnan natin mga kaalbularyo kung umuubara na ba yung diskarte natin dito. Kasi wala ang wiring natin dito mga kaalbularyo ay hindi makikita natin sa ibang bansa. Sa Pinoy lang po ito mga kaalbularyo. So tayo naman ay Pinoy, ay talagang proud tayo dito. Okay, try natin mga kaalbularyo. Yan mga kaalbularyo, try natin. So kailangan nating paandarin yung makina kasi pag hindi yan umaandar ang makina, walang supply na hangin galing dito papuntang vacuum actuator. Ito po. So kailangan nating paandarin ang makina mga kaalbularyo. Okay, try natin. At tingnan nyo lang ito mga kaalbularyo. Ito po. Pag maka-engage na po yon, ito ay
gumagalaw. Ito po. So focus tayo dito mga kalbularyo. Gumagalaw to pag naka engage na tayo. Pag bubunutin na natin to. Okay, try natin ha. Start tayo, start. Ayan. So ayan, umaandar ng makina natin. So ngayon mga kalbularyo, tingnan lang natin tong mabuti yung ito. Medyo masikip lang ang lugar natin dito mga kalbularyo, no? Pero yan, tingnan lang natin yan. So pag bubunutin na to, yung 4-wheel drive lever natin ay gumagalaw dyan. So pag gumagalaw yan, meaning to say, okay na yon. Kasi yan ang magpapaikot sa, yan ang lock na magpapaikot sa 4-wheel drive carrier natin. Okay, sige mga kalbularyo, tingnan natin. Ibunot natin, bunot. Ayan. Okay, nakabunot na yan ha. So tingnan nyo mga kalbularyo. Ibalik ko, i-down ko, down. Down. Ayan, kita nyo, umiikot no. Para mas klaro, dito tayo. Tingnan nyo mga kalbularyo. Tingnan nyo lang, tingnan nyo. Okay, i-engage ko, engage. Ayan, nakita nyo, umiikot. Down. Nagda-down din siya. Up. Ayan, umiikot, gumagalaw. Down. Yan. Balik natin up para mas klaro tayo dito mga kalbularyo. Ito na po ang ginawa natin na hindi tayo nagagamit ng control box ng 4-wheel drive. So rewiring natin. Okay, up tayo, up. Ayan. Okay. Down. Okay. So gumagalaw na mga kalbularyo. So i-test natin paikotin yung gulong. Okay. Kinakailangan mga kalbularyo kapag wala tayong lifter, katulad namin dito ay wala pa kaming lifter. So ang ginawa lang namin mga kalbularyo ay nag-jack lang kami doon. Okay, nag-jack lang kami. At pagkatapos dito naman nag-jack din tayo para mag-freewheel tong gulong na dito. Yan, mag-freewheel. Para tingnan lang natin kung umubra na ba yung ginawa natin. Okay, i-confirm natin mga kalbularyo. Tingnan natin. So ayan na mga kalbularyo, try na natin kung umubra na ba yon ang ginagawa natin. Okay, try natin i-start. Tingnan lang natin yung mga gulong mga kalbularyo kung talagang iikot na ba. Ayan, start na. Okay, hindi pa natin to ginalaw yung 4-wheel drive lever. So engage natin yon. Tingnan lang natin ang gulong. Yan. Ito ang sa likod. At ito naman ang sa abante. So ayan. So try natin bunutin na natin. I-engage na natin mga kalbularyo. Yan. Naka-engage na yan. So tingnan natin. So ayan. So nakikita natin mga kalbularyo no, na ang abante na ligi na gulong ay umiikot na. Ayan. Diba? So ganyan lang po mga kalbularyo. Ganito lang po kasimple ang gagawin pag mayroon tayong problema sa 4-wheel drive computer box. So sa ganito mga kalbularyo, wala na tayong control box na ginagamit at yan, ma-minimize na din natin yung expenses natin, maintenance natin. Okay, thank you so much po. We'll be right back soon. Thank you so much. To God be the glory. Thank you.